good morning sa ating lahat. Ngayon ay Thursday. Thursday ng umaga. Alas 8. Alas 8 na, kaalis lang ng ano. Kagagaling lang din namin sa baba. Yan, mainit. Nagpalit ako ng damit para ano. Maglilinis na ako. Ayan, start our day para maglinis ngayon ng buong bahay. Ayan, araw-araw naman natin itong ginagawa. Ako pala ay isang konyang dito sa bansang Hong Kong. Ayan. It's linis time na. Nangangati yung mukha ko talaga pag wala akong suot na ano. Anong tawag doon? Yung headband pa. Para pang takip sa ano ko. Sa aking buhok. Ayan. I-fix muna natin. Basa pa yung buhok ko kasi everyday naliligo tayo. Kasi hindi pwedeng hindi tayo maligo ng ano. Sa araw-araw. Kasi sobrang init talaga dito. Ayan natin kilikili ay makulimlim. Iano ko muna tong buhok ko. Ayan, hindi na natin kailangan magsuot ng mga ano-ano, inner kasi wala naman tayong pagmamalaki. Maliliit lang yung ano natin. Maliit lang ang ating hinaharap, so hindi na kailangan magsuot ng kahit na ano. Ayan. Dito lang naman ako sa bahay. Tapos wala naman yung mga ano natin, mga busing. Okay lang naman kung anong susuotin ko. Pinag-short nga ako ng amo ko. Kaso lang, parang ako yung na-acquiredan ba pag andito sila. Pero pag ako lang, pwede na. Bahala na sila tumingin dyan sa, ano, sa mga mata. Problema na nila kung titingin sila doon sa, ano, sa mata, diba? At least, nag-ano tayo. Binilan nga ako ng amo ko ng ano, short at saka ano, yung, hindi naman siya ganito na sleeveless. Parang ano lang siya. Medyo hanggang dito siya na ano, na sleeve, short sleeve. Kaya pwede. Ayan, see you again mamaya. Maglalagay muna ako ng ano, ito pang linis ko. Ayan ang ating everyday routine. Magbabacuum muna ako. Yung alaga ko ay maingay siya. Ayan, banatan natin ang linis ang ating ano. Wala akong luto mamaya kasi ano, wala yung amo kong lalaki. So kami lang dalawa ng amo kong babae. Meron naman kaming ano, meron kaming pagkain kagabi na in-order nila. Yun ang kakainin namin. So, ayan. Dito tayo mag-ano. Upo muna ako. Kasi yung ilalim ng ano, dito ilalim. Nilinisin natin to. Hindi tayo magmamadali na maglinis ngayon kasi ano, wala tayong luto. Kung may luto man, walang problema. Ayun, sarapan pala yung amo ko sa ano. Niluto ko kagabi na ano, yung shrimp at saka mais, nilagyan ko ng ano, yung shrimp, nilagyan ko ng mais. Sabi niya din, ang sarap. Sabi niya, no, Filipino recipe ba to? Sabi ko, oo. Pero inano ko lang sa YouTube, ah. Pero yung mga nilagay ko na ano, mga spices, yung mga ano lang, mga gusto lang nila. Tulad ng paprika, yung pepper. Dahil wala kaming butter, so ang nilagay ko is ano na lang, garlic butter yun eh. So ang nilagay ko is margarine. Kaninang umaga, wala kaming ano, hindi sila bumili ng pang ano nila, pang breakfast nila. So ayan,
May isang tinapay ako, yun lang ang kinain ng mga amo ko. Hati silang dalawa, tas ako wala akong pang almusal. Instead nga para sa akin yun, yung isang tinapay na yun, binigay ko na lang sa kanila. Sabi ko nakalimutan ko, mayroon pala akong Quaker Oats dito. Sana ginawa kong anong tawag doon? Pancake. Tas may isang itlog pa kami dyan sa fridge. Nakalimutan ko talaga sabi ko, mayroong time pa sana ako magluto kasi madali lang yung lutuin. Pwede na sana yun. Tapos may kami, strawberry. Ayan, see you again mamaya sa aking... Ayan, maglilinis muna ako, ha? Ayan ang ating sala. Ang mga alaga ko, ayan doon. Oh. Asa na yung mga alaga kong iba? Ay, nagtatago na. Ando na sa CR. Ayan, see you again mamaya. Ayan. Sa mga nagbabalak na mag-a-abroad dyan dito sa bansang Hong Kong, ito pong trabaho natin dito. Ito yung trabaho natin dito. Araw-araw yan. Sa isang araw, ilang beses ako nagba-vacuum. Kasi yung alaga ko is aso. So, kailangan talaga malinis. Malinis ang ating... Ayaw naman nating yung bahay natin ay may mga mga surot-surot. Anong tawag doon? Ayan, ito ang aking ginagawa araw-araw. Ayaw ko kasi yung mga yung mga insekto ng ng aso. Anong tawag doon? Pulgas ata yun sa sa Bisaya. Pulgas sa Bisaya. Ayaw kong kinakagat ako ng pulgas, kaya ito ang ating gagawin araw-araw. Para din naman sa atin to. Ako'y nainitan na. Super mainit. Ayun. O, diba? Tapos mabango na ang ating mabango na ang ating sahig. Ayan. Alaga ko pala yan doon sa gilid. Oh. Ayan. Lumapit siya sa may fan. Ayan, see you again mamaya. Tatapusin ko na to snacks ng aking alaga. Ayan, dito. Ayan, see you again mamaya. Ayan. Tapos na tayong maglinis. Arrange ko na itong mga boxes ng shoes nila. Ayan. Diba? Wala pang isang oras tapos na tayo maglinis-linis. Ayan ang mga alaga ko. Oh. Ayan, nabayas na yung isa. Pupunta na yan siya doon sa sa ilalim ng sofa. Moy, mama mo. Ayan siya. Ayan siya. Ayan siya. Ayan, pumasok mo siya sa lungga niya. Kasi yung isa naman, ayan dito. Yan ang trabaho na. Tapos ako naman, video lang. Ayan. Sa na naman ako. Ayan, pinagpawisan tayo ng todo-todo. Ang ating, anong tawag doon? Ang ating colors. Huwag na natin pansinin yung kilikili. Ganyan na talaga yan siya. Nature na talaga ng ating kilikili na makulimlim. Ayan. Nagagandahan ako. Ito yung uniform ko sa paglilinis araw-araw. Kasi nilalaban ko naman siya araw-araw din. Nilalagyan ko siya ng nilalaban ko siya ng Tide. Tapos lagyan ng Downy. So mabango ulit. Madali lang na naman siya mag-dry. Pagkatapos ko nito, magpapalit na naman ako ng isang damit. Yung kanina na t-shirt na white. Yun ang isusuot ko na naman. Kasi konti lang yung damit ko na pambahay ba. Paulit-ulit lang siya. So, ayan. Naglalaban naman ako araw-araw. Kinukusot ko lang siya, tas nilalagay sa labas. Ayan, see you again mamaya. Saan tayo birada? Andito ako sa CR. Ayan. Sa mga pala. Tingnan nyo yung videos ko kasi may mga anong tawag doon? Mga motivations in life. Ayan. Pag sinabihan nga ng pangit ng mga viewers mo, huwag mong dibdibin. Dapat ikaw sa sarili mo, alam mo kung ano ang kaya mo.
sa kanilang mga mata, ikaw ay pangit, pero sa paningin mo, ikaw ay maganda. Yon, i-lift up mo, itaas mo yung sarili. Huwag mo i-down. Ina-down ka na nga ng iba. At iba naman sarili mo, i-down mo. Ayan. Yun talaga ang natutunan ko sa sa buhay. Sa ngayon na matanda na ako. Ayan. Huwag mong isipin yung mga sinasabi ng ibang tao na ikaw ay kesyo pangit, ikaw ay walang kwenta, mga ganyan-ganyan. Kasi pag inano mo yan, binaon mo yan sa sa utak mo, binaon mo sa utak at sa sa isip mo na ganyan ka, pangit ka, wala kang silbi, mga ganyan. Matagal ang proseso kung paano mo ang sarili mo. Paano mo iangat ang sarili mo. Dapat ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung paano mo ang tawag doon, i-manage or basta yung tulungan mo yung sarili mo na iangat ba, mga ganyan. Tapos, dapat positive ka lagi. Yung ibang tao is lang yan yung sa tingin lang nila. Pero ikaw sa sarili mo mismo, alam mo, kaya mo. Ayan. Kasi noon ako, sinabihan ako na wala kang silbi, mga ganyan-ganyan. Pangit ka, mga ganyan, mga negative na thoughts nila about sa'yo. Ngayon, parang iniisip ko, siguro nga ganyan. Pero sa kalaunan, iniisip ko, sabi ko, sinong tutulong sa akin? Wala. Ayan, pag nakikita mo yung sarili mo na ganyan, nasa ka, nasa pinaka-lowest part ka ng buhay mo. Kasi dinaanan ko na yan, mga ganyan-ganyan, yung mga mga problema na parang sa feeling ko, hindi ko kaya ba. Pero, salamat naman sa Panginoon at yung prayers ko talaga lagi na mag-isa ka, yung alone time, yung mag-isa ka lang, mag-iisip ka na bakit ganito yung buhay, okay lang yan siya, isipin mo mga negatives, tas what if i-change ko ito para sa magiging positive yung yung pananaw ko sa buhay, mga ganyan, magiging magaan ang buhay, hindi man siya sa on the spot na mangyayari, pero day by day, parang naiiba yung buhay mo, pag ikaw mismo sa sarili mo, alam mo yung dapat mong mga gawin. Kunyari, wala kang trabaho ngayon. So, kailangan gagawa ako ng paraan para makapagtrabaho ako. Para may ambag ako sa sa araw-araw, ganyan. Dapat siya, patient, work hard, yun talaga ang susi sa tagumpay. Ayan, hindi pa naman ako nagtatagumpay ngayon, pero may may posibilidad at may pananaw tayo na doon tayo pupunta. May pupuntahan tayo, ganyan. Ayun lang. Tas huwag mong isipin yung mga sinasabi ng ibang tao na mga negative. Isipin mo sa sarili. Parang mo siya ba? Parang inspirasyon mo para magpatuloy sa buhay. Ayan. Katulad ng sa akin, lahat ng problema parang napagdaanan ko na, nawalan ako ng asawa. Ay, hindi naman siya nawala na as in buhay pa naman siya. Sorry sa word, nawalan ako ng asawa. Buhay pa naman siya. Kaso lang, yung naghiwalay kami, ganyan. So, parang nawalan ako ng anak, namatay yung anak ko na isa. Kasi 3 yung anak ko, ay 4 ang anak ko, tas yung isa, yung pangalawa kong anak is namatay. So, may 3 anak ako ngayon doon sa sa Pinas na nanay ko ang nag-aalaga. Nanay at tatay kong nag-aalaga. Ayan. Nasa pinaka-lowest part ako noon ng buhay ko na parang nawalan ako ng tiwala sa sarili ko na ganyan-ganyan, iniwan ako ng asawa ko kasi pangit ako, wala akong silbi, mga ganyan na ba. Tapos sabi ko, kakayanin ko kaya yung buhay na wala akong trabaho. So, ginawan ko ng paraan
Sabi ko, kailangan gumawa ako ng paraan na hindi magutom yung mga anak ko. Kasi ginagatas pa yung dalawang anak ko ha. Tapos yung panganay ko is, ano lang siya, 8 years old ata siya nung umalis ako. Tapos yung mga kasunod na mga anak ko is, 2 at saka 3. 3 years old. So, maliliit pa talaga. Wala akong wala akong lakas ng loob kasi wala akong self-confidence nga. Wala akong tiwala sa sarili ko na kaya ko. Kasi nakasanda lang ako sa asawa ko. Siya lagi ang provider, siya ang provider. Tas nung parang nag-iba na yung namin, yung way namin. Hindi na siya nagbibigay. So, ako naman, nag-give up ako. Kasi ayokong magutom yung mga anak ko. Ayokong maranasan nila yung lagi kami nag-aaway. Ayokong marinig nila yon. So, ako yung umalis sa bahay namin doon sa area nila. Ayun. Tapos binigyan ko siya ng 2 taon na palugit na balikan kami or magbago siya ba. Pero wala, hindi siya So, ayun, nagdesisyon akong mag-abroad sa bansang Kuwait noon. Nagdesisyon ako, pinag-pray ko talaga na sana, Lord, kakayanin ko to para sa mga anak ko. Alam mo, buti na lang yung pamilya ko is andyan lagi nakasuporta sa akin sa mga mga gastusin, mga gatas ng anak ko. Yung mga kapatid ko, tulungan sila sa sa pagbili ng gatas. Ayun, ako, parang blessed naman ako ng Panginoon dahil sa sa pag-pray ko sa Kanya. Ayun, naka-abroad nga ako, in short. So, malaking tulong talaga. Doon ko unti-unting na-build yung sarili ko na kaya ko pala. Kaya kong mag-isa, kaya kong buhayin mga anak ko na mag-isa. Pero andyan pa rin yung family ko na tumutulong sa akin, sumusuporta ba. Kaya kong mag-provide para sa kanila. Kaya sa mga single mom dyan na katulad ko na iniwan na parang feeling nyo hindi nyo kaya, as in kaya nyo yan. Sa simula lang talaga. Sa simula lang yung pinakamahirap, anong tawag doon? Basta lahat-lahat na. Yung feeling mo na iiyak ka everyday kasi wala ka sa tabi ng mga anak mo, magkasakit sila, wala ka. Pero in times, mahihil yung sakit na yon, yung pain na yun na dulot ng pati ikaw mismo sa sarili mo na parang hinayaan mo yung sarili mo na i-feel mo yung yung mga ganyan na bagay. So ayun lang, live life to the fullest, sabi nila. Yung mga quotes na positive quotes, lagi ko yung binabasa, naka-follow ako sa mga ganyan kasi gusto kong i-lift up nga yung sarili ko. Gusto kong iangat yung sarili ko na hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng iiyak ako lagi, hindi pwedeng hanggang dyan lang ako, wala akong magawa para sa mga anak ko. Ayan ang ko talaga, ayan, naiiyak ako. Sabi ko, kaya ko to, ganyan. Mo yung sarili mo ba, i-challenge mo, kaya ko to, kahit mag-isa, ayan. So, ayan na nga, andito na tayo ngayon. Andito na ako sa stage na di bali nang wala kang asawa at kaya mo nang buhayin yung mga anak mo, buhayin yung sarili mo na hindi ka nakasandal sa iba. Yun talaga, payo ko sa mga sa mga kabataan ngayon, sa mga dalaga, mga teenager ngayon na mapusok, yung sinusunod yung sarili para kasi sasabihin natin, yung mga youngest age natin noon, based sa karanasan ko naranasan kong yung ako, gusto ko, ganito ang mangyayari sa akin, mag-aasawa ako, tas alam ko sa sarili ko na kaya naming dalawa, magtulungan kaming dalawa, mga ganyan na mga bagay ba. Yun ang iniisip ko talaga, andyan naman siya, nagtatrabaho naman siya, mga ganyan. Pero ikaw mismo sa sarili mo, wala kang trabaho. Parang, mo na lang sa utak mo, nilagay mo na lang sa utak mo na kaya mo, mga ganyan. Pero naka-base ka pa rin sa kanya, ka pa rin sa kanya, nakasandal. As ngayon, na ito na nga, nangyari na sa akin, sa mga anak ko, sa family ko.
Pero ginawa ko naman lahat, as in ha. Ginawa ko ang lahat na pwede kong gawin para ma-save yung ano namin, yung family. Pero wala talaga. Huli na ang lahat na anong basta huli na ang lahat para i-save siya. Yung natauhan ka na, saka pa nagbago, mga ganyan. Hindi na pwedeng ibalik, ika nga. Kaya, yun ang advice ko sa mga kabataan ngayon. Kung hanggat maaari, tapusin nyo yung pag-aaral nyo. Wag puro isipin na kaya ko to mag-isa kasama ang magiging partner ko. Although mayroon naman mga kabataan na nag-success sila kasi tulungan nga sila. 'Yun ang pagkakaiba. May successful na mga bata pa nagsama kasi tulungan silang dalawa, may team up sila. Pero sa case ko is iba. Iba yung iba yung pananaw niya, iba yung pananaw ko. Ako going straight ako para sa pamilya sana, yung ganyan. Yung buo ang pamilya, mga ganyan. Tas siya is iba yung lumihis siya ng linya niya. Gusto niya maraming babae, mga ganyan yung mga niya. Feeling binata, mga ganyan. Yung parang nagagawa niya yung yung mga gusto niya. So, sa akin naman, sa ko naman ngayon, sa isip-isip ko naman ngayon, okay lang naman yun siya na ginawa niya yung gusto niya kasi happy siya doon. Tas ako naman is, na-build ko naman yung sarili ko na yung confident ko nga, tas yung ayan, sorry sa mga ko ha, sa mga pinagsasabi ko kasi hindi ako Tagalog as in na ako ay Bisaya. So, hindi ko masyadong ma-explain ng straight, ika nga. Ayun, ika nga. Ayun lang, yun ang aking, anong tawag doon? Yun ang aking pananaw ngayon. Kailangan maging strong ka. Huwag mong isipin na pag nasa lowest part ka, pumunta ka sa kwarto mo, mag-isip ka, pray ka, or maligo ka, iligo mo yan, tas punta ka sa kwarto mo, mag-isip ka ng mga negative, okay lang yan, mga negative, mo siya, isipin mo siya, tas what if, positive, yung negative, gawin mong positive, ayun, tas pray, yung prayers talaga, iiyak mo yan. It's natural na yung mga problema is darating talaga sa buhay natin. May mga test talaga tayo sa life na, ayun nga, parang naiyak ako sa mga mga past na mga pangyayari sa buhay ko na akala ko hindi ko kayang lampasan. Ayun. Kasi noon, iiyak talaga ako. Sa isang araw siguro iiyak ako na ilang beses na sa isang araw. Pero sa pag-iyak ko na yon, ayan, meron pa rin palang impact para sa akin. Kasi alam ko na sa ngayon is kaya ko na. May baon ako na tissue dito. Akala nyo lang, may baon ako na tissue kasi sinisipon ako. Ayan, akala nyo lang yan. Ayun, akala ko noon, hindi ko kaya na mag-isa. Hindi ko kaya mabuhay na mag-isa. Pero, sa powerful talaga yung yung mga prayers ko na ginagawa. Kasi wala na akong choice. Sinasabi ko, wala na akong choice. So, nagpe-pray ako. Sabi ko, Lord, kung ito yung ang mo, bigay mo sa akin na mga pagsubok, sana makayanan ko. Yun lagi ang pinag-pray ko. Tapos ini-enjoy ko yung yung pain. Sabi ko, okay lang to pain. Gusto kong i-feel ang pain na to. Ang sakit na to. Kasi worth it talaga pag finil mo yung sakit. Tapos iiyak mo yung sakit with the prayers. Ayan. Ayan, medyo mataas na ang video kong to. Ayan, medyo mataas na ang video kong to. Kaya dito natin puputulin ang ating video. Ayan. Sana ma-inspire kayo sa aking video na to at makukuhanan nyo ng lesson. Ayan, be positive. Yung mga negative na sinasabi ng mga tao sa'yo, gawin mong positive. Tas ipakita mo sa kanila na
they are wrong. Ayan, mali sila sa mga inaakala nila. Ayun, yung sinasabi nila, weak ka, okay? Dahan-dahan mong gawin sa sarili mo. Weak ako, okay? I will be strong. Magiging matatag ako. Ayun. Basta positive, positive lagi. Ilagay mo yung positive lagi sa buhay mo. Yung negative, mga problema is okay lang yan. Iiyak ka, okay lang yan. Mawalan ka, okay lang yan. Lahat sa buhay is okay. Basta marunong ka lang mag-pray. Tapos tanggapin mo yung mga negative. Tapos i-balance mo sa positive. Ayan. Ingat po tayo lagi and God bless us all. Bye! See you on my next video.